Galing, no? Proud ba kayo sa Upstep Dance Team? Pamumuno ni Brother Jerome? Yung isa dyan, pag sa normal na katayuan niya, di ba? Pag ginagigreet one another, hello sister, musta na? Ito, pastora. Alam niyo na ako sino yung Sister Ona and would like to congratulate her. Graduate na siya, di ba? Tama? Ang tawag sa course niya, electrical something, electronics. Pero hindi naman ako dyan, Engineering. Okay, easy. So, praise the Lord. And of course, meron tayong ibang graduates din. Si Sister Hazel. Tama ba? Sorry, iba, hindi ko alam, Yan ang bagong ekonomista natin, Economics. Yan ang kanyang course. Amen. So, yes. Ay, si Jaja pa. Ang dami niyan. Hannah Briones. Okay, so palakpakan natin mga graduates natin. Sorry, hindi ako prepared sa speech ko. Naalala ko lang kasi ito, sumayaw to, no? Parang kakaiba, no? Ang hinhin sa normal. Pagdating sa, hataw, snappy, Talaga, kakainggit. Kasi ba't ba ako naging pastora pa? Okay. Hindi, joke lang. Joke. So, wala ngayon si Pastor Bong sapagkat nasa Cagayan de Oro siya attending a very important event ng Compassion International kung saan lahat ng graduates, mga batang mga pasilit noon, mahihirap ngayon. Graduate na sila sa kolehiyo. Kaya they're celebrating right now yung mga lahat ng Compassion graduates sa Mindanao area. At si Pastor ang guest speaker nila sa kanilang graduation. Amen? Praise God. Ay, napagod ako manood ng dansa. Anyway, so sa umagang ito yung huling lesson natin patungkol sa serye. I am ready. Hindi ito yung sa GMA News TV na I am ready. Pag may mga sakuna, ganyan. Hindi yun. So how to be ready for real life? Sapagkat alam naman natin na ang buhay natin, hindi to parang laging pasayaw-pasayaw lang o kaya pakanta-kanta lang. Ang buhay ng isang Kristiyano, hindi siya ganon. Okay? If you're aware of it. So maraming mga pagsubok, maraming mga tukso, maraming mga challenges, mga hadlang, oportunidad na nasa harapan mo na maaring masayang at hindi magamit ng Panginoon ang iyong buhay kung hindi ka handa lagi. Amen? So tinuro sa atin ng ating Panginoon na una, 4 na paraan para maging ready tayo. Una, I'm ready for your life and I'm ready to follow the Lord. When I'm ready to learn, to serve, and to lead. I'll be teaching you about the 4th aspect of being ready, and that's learning how to lead. Now, let's review. I'm only ready to follow Jesus when I know why. Ito mahirap lalo pag laking church ka o overexposed ka sa Christianity. Minsan, you're just following rules. You're just following activities. Pero if you don't know why you are following Jesus, ibig sabihin, hindi mo alam kung sino siya at ano yung purpose niya sa buhay mo, then very easily you can really live Christianity kasi hindi mo alam bakit ka sumusunod sa Kanya. So para maging ready ka sa buhay nito, kailangan kilala mo yung sinusunod mo. Amen ba? Pangalawa, learning is a non-negotiable for a true disciple. In fact, the very word disciple means student. Sabihin nyo nga, estudyante. So, bagamat graduate na si Ona and all the rest of us na nakagraduate na o gagraduate pa lang, lagi tayong kailangan may attitude of learning sa buhay natin. Kasi bilang mga mananampalataya, laging may tinuturo ang Panginoon sa buhay natin. In fact, isa sa mga bagay na tumimo sa akin nung tinuro ito ni Pastor, na if I'm not learning, I am actually backsliding. If you stop learning, you stop following, di ba? You stop trusting, you stop everything. So therefore, you're backsliding. In the Christian life, walang neutral ground. Walang parking lot. You're either going forward or you're going backward. Wala yung nakahinto ka lang. Sige, steady ka lang ganyan. Walang ganon. So therefore, learning must be a lifetime attitude mo. And the last but not the least, to prepare us to serve God, especially nung Unify, napakagandang di ba, mensahe, only the resurrection ng ating Panginoon gives true motivation to serve. How many of you nagsiserve sa Panginoon in some way, according to the talents and gifts na binigay sa inyo ni Lord? Hindi lahat ng panahon masarap mag-serve, di ba?
May mga times na masaya, hallelujah, tulad ng Unify, after it, talagang wow, we experience the presence of God. But there are times na when you are serving, doon ka pa nagkakaroon ng mga problema, di ba? Doon ka pa nako-question ng mga magulang mo, doon ka pa na-persecute, doon ka pa nawawala ng pera, o etc., etc. Only the resurrection, yung pananampalataya mo na someday, Jesus Christ will come back again and He will resurrect all our mortal bodies at tayo mabubuhay kasama niya forever and ever. Amen? In the new heavens and the new earth. So, yun yung dapat motivation natin sa pagsiserve. So, as we continue, as we wrap up this series today, samahan niyo ako sa panalangin. At ihanda natin ating puso sa Panginoon, sa Kanyang mensahe sa ating lahat ngayon. Panginoong Jesus, we invite you dito sa aming kalagitnaan ng pagtitipon namin ngayon. Sa iyong ngalan, Panginoon, dalangin ko. Lord, na kumilos ka ng ayon sa iyong karunungan at kapangyarihan sa aming mga puso't isipan. Panginoon, bawat isa na narito ngayon, nakaupo, nakatayo, Panginoon, kilala mo sila at alam mo yung mga daladalahin nila. Panginoon, dalain ko sa aking mga kapatid na nandito, mga kaibigan, kapamilya, na anumang bagay ang nakakasagabal sa kanilang pakikinig sa iyo sa umagang ito. Lord God, I pray na by faith, isurrender nila ito sa iyo. At gawin kang nasa unahan ng kanilang kaisipan at puso para makapakinig sila at makasunod sila sa ituturo mo sa amin ngayong umaga nito. Holy Spirit, be our teacher this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nung nakaraang linggo, galing kami ni Pastor sa isang camp, inimbitahan siya sa isang marketplace ministry kung saan may kumpanya nag-sponsor ng iba't ibang kumpanya, mga manggagawa, mga empleyado, boss, na nagtipon-tipon sa isang camp, okay? Tapos, speaker si Pastor Bong doon, and I'm also one of the facilitators doon. And then, as we were going home sa Laguna, sa Antipolo yon, we passed by Quezon City or somewhere in Marikina, and hindi ko alam saan lugar, I don't know. Pagdating sa lugar, wala akong kaalam-alam. We passed by a dog spa. Well, first time ko nakakita ng dog spa, okay? Nakalagay dyan, hotel, pet supplies, and expert grooming. Wow, na-imagine ko, dog spa. Akala ko ang spa sa mga tao lang na nai-stress. I remember kasi years ago, si Sister Jo, before she went to the US, trinit niya kami ni Pastora Marifi. Nagpunta kami sa The Spa sa ATC. Alam niyo ba yun? Nakikita niyo sa baba, di ba? So that's the first time namin. At wow, pagpasok pa lang namin, amoy na amoy pa lang, may aromatherapy na. Talagang marerelax ka na sa amoy, tapos tahimik, soft music, carpeted yung lugar. Tapos sabi niyang gano'n ng receptionist, ano pong gusto niyong klase ng massage? Nakalimutan ko na yung mga pangalan. Ewan ko kung mga nis-nis yung mga pangalan, Swedish or Sprackenheights, ganyan-ganyan. Hindi ko alam yung pangalan. So dahil hindi ko alam ano ibig sabihin ng mga pangalan ng masahe na yun, sabi ko, combination? Nox ka. Hindi ko kasi alam. Anyway, so pumasok na kami, wow, jacuzzi, lamig. And then, tapos sauna, so natanggal lahat yung mga dumi ko sa katawan, etc., etc. Tapos yun na yun, masahe na. Nung minamasahe na kami, nako po, binalibaliktad pala yung combination na yan. Talaga parang darna kami. Tapos mga inapak-apak, hindi ko alam kung marerelax ka. Sabi ko, Lord, gusto ko pang mabuhay. So, kumbaga, well, afterwards naman, after the masahe and everything, talagang, wow, free, iced tea, coffee, wow, parang in one day, parang in a few hours, feeling like a princess ka, di ba? May nag-treat sa'yo ng gano'n. So talaga, we really enjoyed it. Talagang na-relax kami, especially sa mga misis na tulad namin, araw-araw na lang, paulit-ulit. Sino sa inyo mga misis na minsan na paulit-ulit na lang. Gusto yung may mag-spa naman, okay? So, yung bagay na yan, parang, di ba, asarap naman. Hindi naman KJ ang Panginoon eh. Pamisa-misang gusto naman niya ma-experience natin yan. Amen ba? Gusto naman, Panginoon, pagpalain tayo. No, parang itong mga aso na ito, I can just imagine what's happening sa loob ng dog spa and hotel. Siguro, itong aso na ito, ewan ko, pinanganak na atang stress out ito.
May wrinkles na, may yung mga collagen niya talagang lumagpak na, pinanganak pa lang siya, so kailangan niya sigurong pipino sa mata. Anyway, hindi ko alam kung may mga manicure, pedicure yan. Well, in a way, nakita ko may mga ganun sila. No? Tapos may shampoo, may blower, tapos meron silang kamang mas maganda pa sa kama namin. Kama namin nasa ilan, sa lapag lang. Pero kumbaga, itong mga dogs na ito, sino ba napasimuno nito? Di ba mga tao rin? Di ba? Bakit ba nakaisip na mag-business ng ganyan? Kasi siguro, ito yung teorya ko lang. Kasi karaniwang kaisipan natin o ng mundo, gusto natin laging comfort. Tama ba? Ayaw natin ng problema. Tama ba? Baka may gusto sa inyong addict sa problema. Meron ba rito? Gusto natin lahat, walang problema, walang stress, walang pasaway na anak, walang asawang talagang pinipersecute ka, tapos yung laman nung pitaka mo, laging ang kapal ng mga di ba, 1,000 pesos, di ba, yung bangko mo, insured ka. Gusto natin ganun ang buhay natin. We don't want any kind of parang discomfort, ayaw natin na malungkot, di ba, ayaw natin na suffering, pagdurusa, di ba? Pero minsan, pag ganito ang mindset natin, lalo na tayo, ang iglesia ng Panginoon, nakakalimutan natin na dalawang katotohanan na nag-i-exist sa mundong ito. Totoo ito. Unang-una, physical world. Tayo nakatira ngayon sa isang physical world. In fact, lahat ng nakikita mo ngayon, nahahawakan, naaamoy, nalalasahan, may kinalaman lang yan lahat sa physical world. Lahat ng normal experience ng tao, mula kapanganakan hanggang kamatayan, that's part of our physical existence. Amen ba? Tingnan mo nga yung katabi mo kung nandyan pa yan. Buhay pa ba? Okay, physical yan, nahawakan mo yan, okay. Pero, pag ito lang, alaman ng isip mo at dito lang gumagalaw ang mga desisyon mo sa araw-araw, nakakalimutan mo na may spiritual world as true and even mas totoo kesa sa nakikita ng physical mong mata. Yan ay spiritual world. And even right now, kahit hindi nyo nahawakan, kahit hindi nyo nakikita, may nangyayari sa spiritual realm ngayon na isang malaking digmaan. We are in a spiritual battle. In fact, pag ikaw ay mananampalataya, tinawag ka na Panginoon na maging sundalo niya. Believers are soldiers of the Lord. If you, as soon as you got born again, you became a part of God's army. Parang yung mga sumasayaw dito, di ba? So you became a part of God's army. At kung ito ay wala sa filtering process mo, pagdating sa bumumuhay sa mundong ito, na ikaw ay sundalo at parte na hukbong sandatahan ng ating Panginoong Hesus kung saan siya yung commander-in-chief, you will not be ready to live this life and be used of God. Kasi naiisip mo lang, naging Christian ako, praise the Lord, saved na ako. So naiisip mo, between now at saka bago dumating ang Panginoon, spiritual spa. Ang gusto mo lang maranasan. Okay, blessings Lord, answered prayer naman dyan, love life ko naman dyan. Please Lord, ang tagal ko na naghihintay. Okay, Lord, sana makatapos ako na aral. All of those things are important. But if you forget your identity, that in Christ, you are a part of the army of God, magiging petiks ka lang. In fact, right now, there are many things, there are many ongoing battles and wars around the world. Some of them more intense than the spiritual war we're going through in the Philippines. Some of them, they die for their faith. Some of the, yung mga bata na rape sila. I mean, you can see that everywhere, in the media. You can hear about those bad news. So, pag tayo bilang iglesia ng Diyos, hindi natin inangkop itong identity nito na tayo ay parte ng sandatahang lakas ng Panginoon at siya yung commander, walang mangyayari sa life mo. So therefore, sinabi ni C.S. Lewis, there's no neutral ground in the universe. Every square inch, every split second is claimed by God and counter-claimed by Satan. There is a war going on
right now. Alisin na natin yung war na talagang war na kasamaan sa paligid natin. Pupunta na lang tayo sa sarili nating mundo. May war going on in your life right now, in your heart right now. Amen? Between your choice to serve God or not to serve Him. But there is a war going on between your relationships in your family. Meron ka pang mga kasama sa bahay na marahil hindi pa mananampalataya o kaya mananampalataya pero lukewarm Christian. There's a war going on in your school. There's a war going on between husbands and wives. Iniisip natin, normal lang yan. Tayo-tayo lang yan. Imo-imo lang kasi tayo, hindi. There's a spiritual war going on, and therefore, as the Church of Jesus Christ, as He leads us in this war, kailangan maki-lead tayo, matuto tayo na sumama bilang mga sundalo sa battle na to fight this battle and win this battle for the Lord. No, pag sinabi nating leaders, getting ready to lead, iniisip natin, pag leader ka, kailangan pastor ka. Amen ba? So, hindi lang yon. O kaya kailangan life group leader ka, o kaya kailangan bossing ka sa isang kumpanya, sa isang opisina, o kaya kailangan whatever, may titulo ka, o kaya ikaw dapat yung pinakamayaman, o ikaw dapat yung nakaupo sa pwesto, sa gobyerno. Of course, there's such a thing as gift of leadership. God gives that to some people. Pero it doesn't mean na pag wala kang gift of leadership, hindi ka na pwede mag-lead. In fact, the basic definition of leadership is influence. Sabihin nyo nga, influence. Sino sa inyo marunong mag-impluensya? Kahit papano? Wala. Sino sa inyo nung hindi pa kayo born again, magaling kayong mag-impluensya sa mga kalokohan? Taas nga kamay. O ayaw umami. Mga na-expel sa school, di ba? May mga kasama ka. O whatever. Mga BI, di ba? I mean, we used to be like that. So, meron tayong ganong kapasidad mag-impluensya. In fact, pag magulang ka, may impluensya ka sa mga anak mo, tama ba? Lalo na kung may mga bata pa sila. Pag teacher ka, may impluensya ka sa mga estudyante mo. Amen? Sino rito mga guro? Amen? So, therefore, you don't have to be somebody with a title para magamit ka pa ng Panginoon sa spiritual na digmaan na ito. In fact, you can influence isang tao, isang grupo, isang lugar, wherever the Lord has planted you, you can actually lead this battle. Amen? So, in Jesus' name. And Ephesians 6:10-20, ito yung last chapter of the book of Ephesians wherein the gospel has been explained, the spiritual blessings, chapter 1, and then explain ni Pablo, chapter 2, kung sino sila dati, pinatawad na silang Panginoon. Chapter 3, and explain niya na we are one spiritual family. Chapter 4 and 5, sinabi niya ang implikasyon ng mabuting balita na yun, ng kaligtasan na yun natanggap mo in and through Jesus Christ, by grace through faith. Yung pakikipagrelasyon ng husband and wife, children to parents, masters to slaves, etc., etc., in the body of Christ, strengthening one another. Dito sa last chapter ng Ephesians, kinongclude niya ngayon. Kumbaga, ito yung huling habili niya, huling utos niya. And in fact, He gives us 3 steps to influence others for Christ in the midst of a war, in the midst sa kalagitnaan ng spiritual na digmaan. Napakalaking posibilidad at isang posibilidad ang mag-impluwensya tayo ng iba for the Lord Jesus Christ. Unang-una, rely on your commander. Sabihin nga natin, rely on your commander. Ibig sabihin, manalig ka sa iyong commander. Okay, let me ask you, naalala ko, sino sa inyo naging parte or naging CAT dati, CAT kadete? Somehow naranasan niyo yan, yung mga pamarcha-marcha sa eskwela. Simple lang naman yan siya, mga pamarcha-marcha, ganyan-ganyan. Pero ako noon, because of my tactical officer, sineryoso namin. talagang kinarir, parang sundalo talaga kami. And pumunta kami sa isang kampo na hindi lang kami pamarcha-marcha, kundi binilad kami sa araw, umakyat kami ng bundok, gumanong, yung sa mga putik, sa mga ilalim ng mga barbed wire na gano'n. Tapos, tinuruan kami gumamit ng M16, M1, and kalibre 45. Ganon ka-career yung ginawa ng tactical officer namin. And therefore, during that time, sabi kong ganon,
wow, I have to go through this training. So therefore, for me to really learn how to fight the battle, how to be a good officer, I need to rely on my commander and just listen to him. In fact, natandaan nyo, di ba, pag pa-platoon formation, okay? Anong mga, di ba, balanga, nag-ano na sila, no? Attention, so nakaklip ang mga hands. Gets nyo? Nakaklip yung mga hands, tapos no rolling of eyeballs, kasi pag umiikot, papa-squatting ka, ganyan. Tapos walang gagalaw, kahit nakatingkati ka na rito, ganyan, walang gagalaw kasi mapapa-squat ka na naman. So, therefore, bilang isang tagasunod ng isang platoon leader, you really have to pay full attention, trust your commander, rely on him, and just listen to the command. Gets nyo? Para yung buong platoon mag-come together, mag-march together in the same direction. Now, sabi ni Pablo rito, finally, after everything that he had said in the book of Ephesians, sabi niya, eto, finally, huwag niyong kakalimutan. Nasa gitna kayo ng digmaan, and therefore, inuutos ng Panginoon sa atin, be strong in the Lord and in His mighty power. Alam niyo, nung nabasa ko ito, I'm so encouraged. You know why? Kasi alam naman natin na hindi madali maging isang leader. Amen ba? Sino sa inyo alam na hindi madali maging isang leader? In whatever way, hindi madali maging isang nanay, maging isang tatay, maging isang may-ari ng kumpanya o leader ng isang grupo. Maraming challenges, maraming problema. And in fact, many times, even in my own life, talagang sobrang nangihina na ako. Almost to the point of giving up my ministry, my ministry. I mean, para sinasabi ko minsan, Lord, kunin mo na ako, pagod na ako. Yung gano'n, Lord, pwede ba tumigil muna? Just ilang minuto lang, yung buong mundo para may mga, how many of you can relate? Minsan nangihina ka, okay? So, minsan gano'n, nagda-doubt ka, minsan nadi-discourage ka, yung prayers mo, 10 taon na, hindi pa ina-answer ni Lord. Yung asawa mo na gusto mong maligtas, pinagpe-pray mo, lahat na, pinapunta mo na lahat na sundalong iba ng Panginoon, ayaw pa rin ma-born again. And tapos you get discouraged. At kayo, mga anak, pinagpe-pray niyo yung mga magulang nyo na ma-save. Hanggang ngayon, hindi pa. So, may mga times na nangihina ka bilang isang sundalo. Katulad ng isang sundalo, may mga times na nasusugatan. Amen? Mahirap, nasa gitna ng digmaan. Minsan nagugutom sila. How many of you are watching war movies? I love to watch war movies. Kasi it's a clear picture, isang larawan ng what is going on in our lives. Amen? This is a battle, this is not a spiritual spot. So therefore, sabi ng Panginoon, anak, alam ko kahit sundalo ka, may pananampalataya at katapatan, loyalty to your commander. Naiintindihan ko na nangihina ka ngayon. May mga panahon na almost kinakaladkad mo na lang yung sarili mo papunta sa church. May mga panahon na pupunta ka sa life group mo, iniisip mo, ano ba sa isay nito? May mga panahon na pupunta ka rito, wala kang pang-lunch, wala kang pamasahe, pero nandito ka pa rin. Minsan nangihina ka na, not just spiritually, but physically, emotionally. Anak, naintindihan ko yon. Pero anak, sinasabi ko sa'yo, be strong in the Lord and in His mighty power. Alam mo, ang mga sundalo ng Panginoon, anak ng Panginoon yan eh. Amen? In fact, yung merong isang kanta na talagang I really love. Warrior is a child. Hindi ako marunong kumanta. Okay, pero kayo na lang kumanta. What I want, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while, because deep inside this armor, the warrior is a child.
Huwag mo dapat iwanan yung identity mo na even though you're fighting this battle as a soldier of Christ, yes, there will be times you'll become weak. Sometimes you will fail, sometimes you will sin. Minsan iisip mo paano ka pababangon, may tama ka na ng bala. Lagi mong isipin na mahal ka ng Panginoon bilang kanyang anak. In order for you to be ready for this battle, you always have to know your identity na you are a child of God, loved completely and unconditionally by love. You can always run to Him. Kaya yung walk natin with God, wag natin pababayaan kahit busy ka na sa ministry. Amen? Kahit busy ka na sa trabaho, sa school, wag mong papabayaan yun kasi the father-child relationship will be your source of strength kapag nadi-discourage ka na sa battle na ito. Second, know your enemy. Kilalanin mo kung sino yung kalaban mo. Sino ba yung kalaban natin? Tignan mo nga yung katabi mo, yung ba yung kalaban mo? Joke lang. Kalaban sa pagkain. Mamaya. Tama. So, may kalaban tayo. Hello, kaya nga, digmaan to. Sa anumang larangan ng digmaan, paligsahan, kompetisyon, and even sa marketing, kailangan kilalalin mo yung kakompetensya mo. Tama ba? Dati kasi nasa sales ako, kay Medrep, we have to know yung product knowledge namin, hindi lang na sarili namin produkto, kundi yung kabilang mga kalaban namin. Para alam namin yung strategy. Okay? Para malamangan. Kung sino sa ganun sa competition. Di ba, naalala niyo si Manny Pacquiao? Bradley, delayed telecast na yun. In fact, sa sobrang excitement ko manood. Kasi di ba, service, yun na yung nandito kami. So, nag-text ako sa maraming tao, anong oras yung laban, anong channel. Talaga sobrang excited ako kasi alam ko panalo si Manny Pacquiao eh. And I want to watch how the battle has been won. And when I was watching it, na-realize ko, nanalo si Manny. Alam ko, itong mga dalawang ito, pinag-aralan nilang isa't isa, di ba? In the moves nila. I'm sure ilang videotapes ang inaral nila para pag-aralan yung kalaban nila. And of course, we know na kahit si Bradley, no? Nakakita niyo ba yung bandang gitna atay? Si Bradley parang nagsa-psycho war na. Yung parang inaano-ano yung si Manny Pacquiao. Nakita niyo yun? Asar na asar ako. Gusto ko suntukin yung TV. Yabang mo. Kala mo kung sino ka. Kung di lang Timothy yung pangalan mo eh. So, anyway, apektado ako pag mga laban, mga UFC, ganyan. Naapektuhan ako eh. Parang gusto ko. Anyway, so... So no, kilala nilang kalaban nila eh. Kaya si Manny Pacquiao, kahit giningisi-ngisian na sila ni Bradley, alam niya eh. Kilala niya yung move si Bradley, kaya natalo pa rin niya si Bradley. Tayo, kilala mo ba yung kaaway natin? The Bible says, verse 11, put on the full armor of God so that you can take the stand against the devil's schemes. Ang diablo, may mga pakanayan, may mga strategies yan, may mga methods yan. In fact, siguro nagre-retreat sila para mag-strategic planning. Hindi ko alam. Marami, 1/3 si Satan. I want to be like God. I'm the most beautiful creature. So, leader ng worship, okay. So, anyway, so nag-fall siya because of pride. And he brought with him 1/3 of the angels. So, I'm sure, may meeting sila, di ba? May mga schemes yan, mga patibong na nilalagay sa buhay natin. Buhay mo, buhay ko, buhay ng RLCC, buhay ng pamilya mo, na kung hindi ka aware doon, you will not put on the full armor of God. Kasi akala mo, yakang-yaka mo itong buhay na ito eh. Amen? So, just recently, I faced my own battle. may laban talaga sa bahay. Isang umaga, dahil alam ko nga aalis si Pastor, so I had to prepare early this week. Yan ako kasi syempre nanay, dali mapagod, di ba? So kailangan ko mental energy. So Monday pa lang somehow nagka-quiet time na ako sa iniisip ko ano ba i-preach, etc. So nasa quiet time mode ako sa kwarto ni JD. And therefore, here comes Pastor Bong. Nakalak yung pinto, sumigaw. Pastor Bong, ba kilala niyo naman yan? Mga kapatid, kaya natin to. Diba? Ganyan yan. Tapos, may problema ba? Bigyan ng solusyon.
may solusyon ang lahat ng bagay. Alam natin yan. Walang Pastor Bong, wow, macho, diba, matapang, diba? Hindi matitinag, bailon ngayon. Parang gano'n no? So, hindi siya. Kung nandun kayo nung araw na yon, bigla akong may narinig na sigaw sa labas ng kwarto, sa bandang CR sa labas, at sinabi niya, Love! Love! Labas ka rito! Di ako naman, ano kaya yun? Kasi di ba, nasa quiet time mode, so ang bagal ko, nakaprimera lang ako di ba? So sabi niya, lumabas ka, bilis! May mga daga! Tapos, syempre, bago pa mag-log in yung word na daga, syempre, daga, Lord. Di ba medyo matagal yung... parang, okay, so... daga. So, tapos medyo mabagal pa ako pagbangon ng okay? Tapos pagbukas ko ng pinto, aray! Bago buksan pinto, narinig ko, aray! Nako, tripling volume. Yung pala, humampas yung niya rito, gulugod niya, doon sa, namin, sa bookshelf, because yung dalawang malaking daga, lumabas doon sa CR sa sala namin. Dalawang malaki. So, yung pag ganun ko, ano nangyari? Isara mo yung pinto! Sabi niya gano'n, sara ko yung pintong ganyan. So, medyo nagising-gising yung adrenaline ko. Tapos sabi niya gano'n sa akin, ayan, daga. Sabi ko, Tapos sinili ko, ay, daga. So, nasalubong ko yung isa, pumunta rito sa ilalim ko. Sabi ko, okay, sandali. Ito pa isa, kinulong ko sa banyo. Hindi mo pinatay! Mamaya, sandali lang. Yung isa, titignan ko yung isa. Pumunta ako sa kusina. Ganon So, medyo nagagano na, patintero pa kami. So, tinignan ko, doon ka pumunta. Okay, see you later. So, gano'n lang, hinayaan ko lang kasi nga, I want to be wise in managing my energy. Ayoko mapagod, magpatay ng daga nung araw na yun. At, kaso ganito, kinabukasan, love na patay mo na yung daga. Tapos mami, si J.I. babang, Mami, patay na yung daga. Hindi pa. So, araw-araw na lang, patay na yung daga, pinatay mo na love, nahuli mo. So dahil... Dahil sa stress, wala akong kapayapaan. Sabi ko, okay, fine. Naglagay ako ng trap, yung kulungan na gano'n, etc. Nalagyan ako ng ulo na isda, etc. So, nahuli ko ngayon yung isa. Pagkahuli ko ng isa, so yung isa nasa banyo pa. Pagkahuli ko isa, nagpakulo akong tubig, tapos... Inuna ko yung ulo, mata, okay, fine. And... Wala lang. Trabaho lang to. Tapon ko pastor. Ikaw na taga sa... Tapon, baka naman pati ako. Tapon ako pa. Yung isa, pag uwi namin, lumabas kami sandali, nagpahangin na sa SM. Pag uwi namin, yung isa, nakita namin, nagsuswimming na doon sa balde namin, nakalahati laman. Ay, ang mga daga pala, may summer vacation. I understand, mainit ngayon. So, nag-swimming siya. So, sabi ni Pastor, patayin mo na. Sabi ko, hayaan mo lang. Tatakpan lang natin. Ang isang nilalang na walang fellowship, walang pagkain, mamamatay din yan. So, tinakpan ko. Hinayaan ko lang siya doon. In other words, 4 days, namatay na siya. So, wala na. Ganun na. May isa pa ako nahuli sa labas. So, bottom line, 3 daga. Yung trinap ko, umiisip ko na scheme, strategy, paano ko sila mahuli, anong utak nila, paano sila mag-isip, saan sila pumupunta, nahuli ko sila. Ngayon, si Satanas, hindi ako yon. Illustration yan. Iniisip natin ang kalaban natin kung sino-sino. Okay, iniisip mo yung asawa mo, kalaban mo. Iniisip mo yung anak mo. Sinisigawan mo lagi. Talaga yung asawa mo, kulang na lang, di ba, ipako mo sa krus. Okay, iniisip mo yung kalaban mo, yung bossing mo na walang kwenta para hindi ka nire-respeto, hindi ka na binibigyan ng tamang sweldo. Sabi ganun dito, kilalanan mo kaaway mo, for our struggle is not against
Flesh and blood. Hindi tao kalaban mo. Hindi church. Ang kalaban ng RLCC, hindi church. Kaya nga may unify tayo eh. Amen? To declare that na hindi tayo magkakalaban, magkakampi, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Huwag mo i-underestimate si Satan. He has powers. But, the good news is, greater is He who is in us than the one who is in the world. May power siya. Hinahayaan lang sandali na parang si Lord, parang, sige, gawin mo yung best mo. Double time ka ngayon. Okay, fine. Pero my people will not be overcome by your powers. Pero if you don't know that, matatalo ka. Amen? May mga small battles, bagamat the war has already been won by Jesus Christ. May mga temporary defeats ka. Gusto mo ba yun? Of course, minsan may mga nangyayari talagang ganon. Pero ilaban mo ito and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Hindi yung nasa Aries si Satan na ganon lumilipad. No? Okay? So, hindi ganon. Ibig sabihin, in the spiritual realm. So, dapat kilalanin mo ang iyong kalaban. Amen? So, stop thinking of your family as your kalaban. If they are persecuting you, opposing your faith, hindi sila yung kaaway mo. Marahil ginagamit lang sila ng kaaway dahil hindi pa nila kilala si Lord. Ang kaaway mo, ang dyablo at ang kanyang mga demonyo. Amen? Medyo careful tayo, mga demonyo. No? Baka kung sino yung masabihan natin. So, kailangan aware ka doon. Minsan pag nag-iimo-imo ka, alam niyo yung scheme ni Satan? He starts with our mind. He put in lies, mga kasinungalingan, maling katuruan, mga deception. All he has to do, panalo na tayo eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, panalo ka na eh. Dahil yung victory na yon, binigay na sa atin ng Panginoon. Pero alam niyo, paano tayo natatalo? Kapag naloko tayo. May nilalagay siyang kasinungalingan sa'yo. Yan. Kita mo, nagkasala ka. Yan ba? Yan ba sundalo ni Lord? Yan ba yung leader? Oh, may mukha ka pang yan. Ang kapal mo. Aaten-aten ka pa ng church. Tataas-taas ka pa ng kamay. Kapal mo. So pag yun na naiisip mo, yung mga condemnation na yon, mga kasinungalingan na yon, that's the only way na Satan can defeat you. That's his scheme, yun ang strategy. He's called slanderer. Pag sinisiraan niya ang isang kapatiran o isang leader in a church, that's Satan. So pag nagpatalo tayo doon, madi-divide ang church. Mahahati ang mga damdamin ng mga mananampalataya sa isa't isa. Amen? He is called yung opposer, adversary, anything. Napansin niyo to? Yung mga times na nagdidesisyon ka na lumago sa Panginoon, di ba, yun yung mga times na minsan, bakit nangyayari itong mga problemang ito? Meron ba akong nagawang mali? Wala kang nagawang mali. Tama nga yung ginagawa mo. Kaya lang the adversary is there to oppose you. Pag may mga times na gusto mo mag-reach out sa isang lugar, isang campus, sa isang office mate, o whoever, that's the time na bigla-bigla magkakaroon ka problema sa pinansyal. Because that's the day of evil. Sabi nga nun dito, number 3 pala, the third way, the last way, is wear your armor and weapons always. Put on the full armor of God. That's the third step in order for you to influence or to lead others for Christ. Lagi mo itong isuot. Nabalik. In verse 11, he says, therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, there is such a thing as a day of evil. Di ba may mga panahon nga sa buhay nyo, parang day of evil, na parang sabay-sabay, sabaw-sabaw na yung utak mo, kakaisip ng solusyon doon sa mga problema at paano hihinto yung mga naiisip mong nega. Diba? Has that happened to you? Na parang pinagsakluban ka ng langit at lupa, maraming problema. Those are, isa yung mga example na ng day of evil. Sabi niya, put on the full armor of God. Ibig sabihin, isuot mo
Amen. Tayo, di ba, nakikilala natin na nagtatrabaho sa isang kumpanya by their uniforms. Or even sa school, di ba? Sa Jollibee, anong color nung nila, uniforme nila dyan? Ha? Red. Tama? Sa sa McDonald's, ano kulay ng damit? White. Talaga, sa ulo nyo, Okay, di ba ganyan? Sa school, alam din natin niya kung anong uniforme, kung may uniform sila, of course. We know them. Di ba? Now, on a Sunday like this, we do our best. Di ba, to wear Sunday dress? Not dress, kasi, okay, may kasuutan kayong pang Sunday, tama ba? Okay, hindi kayo pumupunta rito nakatokong lang or parang sira-sira. Siyempre, kahit papano, we wear our Sunday dress because we know we're gonna worship the best person, the whole universe, that's God, di ba? Kaya tayo nagaganon. Pero let me ask you, when you came here, or this morning when you woke up, sinuot niyo ba yung full armor of God? Because Satan doesn't care what you look like on the outside. Whether you're in makeup, makariban ka ba, or mukha ka bang pogi, Satan doesn't care. He's not afraid of the external. He's afraid of a believer who knows he's a soldier and is completely wearing the full armor of God. Whenever Satan or these demons see yung mga ganong klaseng believer, nanginginig na yan sa takot. Amen? Kasi, sandali, naku, may pumasok na believer, na fully armed dito na believer sa opisinang ito, patay. Paano na yung mga nagsasyabu rito? Okay? So, sabi nga dito, you may be able to stand your ground and after you have done everything to stand. May nakita ba kayo sundalo na naka-walking shorts lang? Pumunta sa gera sa Iraq o kaya sa Mindanao? May nakita ba kayong sundalong ganon? Na tapos naka-summer look siya, okay, flowery clothes, naka-Havaiana sleepers. May nakita ba kayo sundalong ganon? Okay, wala, di ba? Ang tawag doon, gustong mamatay. Suicide yon. Pag pupunta siya, gano'n. If you know, and if you believe, now you are in a we are in a spiritual battle. We are in a war zone. Every day. Kaya sinasabi ng Panginoon, put on the full armor of God. Para pag may laban na mangyayari, or kaya inataka ng kaaway, during times in your life when you are making crucial decisions for eternity, you're ready. So what are these armor? Stand firm then with the belt of truth. When Paul wrote this epistle, Ephesians, this is one of the prison epistles na tinasay, Ephesians, Colossians, Philippians, Philemon. Sinulat to ni Pablo nung time na nakakulong siya for the gospel. Okay, so therefore, every day, he sees Roman soldier. So when he was writing this epistle, nakita, okay yung paghahalin tulad to tungkol sa isang sundalo. So, yun yung nasa picture niya, isang Roman soldier. So therefore, sabi niya, stand firm with the belt of truth. So belt, kinakabit yan, di ba? Pag walang belt, ano nangyayari? Ayan, mapapahiya ka, di ba? Parang gano'n. Siyempre, yan ang unang sinusuot ng mga sundalo nung araw, okay? So, para makabit nila lahat ng armas nila, okay? Yung buong attire nila bilang mga sundalo. Belt of truth, meaning katotohanan. Kapag alam mo yung katotohanan, unang-una, in Christ, and through the Word of God, yung gospel of Jesus Christ, kahit na sinong kaharap mo, hindi ka matatakot. Amen? You will confidently stand on the truth. Because alam mo, wala nang ibang truth kundi si Christ alone. Siya lang yung pag-asa mo. Amen? Kahit na gaano katalino yung kaharap mo, hindi ka matatakot. You are confident. Standing on your ground with the belt of truth. Sabi nga, and with the breastplate of righteousness. Ano yung breastplate, di ba? Ano ba sa Tagalog niyan? Baluti ba? Ay, sorry, hindi ko. Nakalimutan ko yung Tagalog ko kanina. Okay, breastplate, yung pantakip dito sa mga vital organs, heart, liver, lungs, etc., etc. Para wag tamaan ng sibat. Of course, nung araw, sibat sila ngayon, bala ngayon, di ba? Ano tawag doon? Ngayon, merong bulletproof vest, di ba? So, righteousness. Bakit hinalin tulad ni Paul doon? Kasi may mga times, di ba, sa totoo lang, na nagkakasala ka, kahit believer ka na. Amen? Sometimes, minsan nga yung kasalanan, parang paulit-ulit, o kaya nakagawa ka ng pagkakamali, hindi mo sadya.
May mga mali ka na sabi, may mali ka na gawa, na maling desisyon, okay, fine. So, kaya mo sinusuot yung breastplate of righteousness para alam mo at patuloy kang manalig na dahil kay Kristo Jesus at ginawa niya sa iyo sa krus ng Kalbaryo, you are 100% righteous in Christ for all eternity. You don't need to feel condemned. When Satan points his finger on you, oh yan, kaya ka nagkaganyan kasi ikaw, kaya kung ako sa'yo, hindi na ako ate ng RLCC, kung ako sa'yo, quit na ako sa leadership, kung ako sa'yo, tatahimik na lang ako sa opisina kasi ayan, ikaw pa nagpasimuno niya. So yung mga pointing fingers ni Satan na ganon, hindi ka maapektuhan. Hindi ka mapanghihinaan ng puso at loob. Makakahinga ka pa. Okay, of the eternal life that you have in Christ because of the breastplate of righteousness, and your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. No, isang Roman soldier. Hindi ito katulad ng mga sandalias natin ngayon na smooth yung ilalim. Yung mga sandalias sa mga Roman soldiers, yung parang may mga nails sa ilalim, and that makes them secure to stand in the midst of a fight or a battle. Parang ano nila, defensive weapon nila para hindi sila matutumba. Naalala ko, natalo dati si Manny Pacquiao because of medyas lang, di ba? Parang yun nasabi. Parang gano'n. So, these sandals makes you secure in your position in Christ, the gospel of peace. Alam naman natin na ang mundo natin, punong-puno ng kaguluhan. Amen ba? Maraming bagay na hindi ka ma-explain, bakit namatay si ganito, bakit may problemang gano'n sa Africa, ang daming mga children na abuso. Okay, maraming problema sa mundo at minsan ikaw mismo bilang mananampalataya sa sarili mong pamilya, minsan walang kapayapaan na. Amen? Laging magulo. Well, if you have yung sandalyas ng gospel of peace, no matter what happens around you and in your own life, you will stay standing on your ground as a soldier of Christ. Iniisip mo, naniniwala ka, na itong gospel na pinagtiwalaan ko, this will give peace to everyone. This is the source of hope of everyone. And therefore, this is also my source of hope and peace. Pwede ako matulog sa gabi kahit hindi pa resolve yung problema ko o kahit hindi ko pa nawiwin yung pamilya ko, I can continue to share this gospel of peace. Amen? Wherever I go. At susunod doon, in addition to all this, take up the shield of faith, that which can extinguish all the flaming arrows of the evil. A shield of faith, mga ganyan kalaki, malalaki yan di ba? Nakapanood na kayo ng mga Spartan ba? Ano ba yung 300, okay. So, di ba yung mga ganun, nakikita nyo sa mga war movies. At yung mga panahon na yun, 2 kahoy na magkapatong, tapos may leather binabasa nila. Para pag pinapana sila ng arrows na may apoy, mamamatay yung apoy. Okay, kaya makita nyo na pangsanggalang nila. Now si Satan, kapag ikaw ay seryoso sa Panginoon, usually target ka niya. Now, this should not make you afraid. Why? Because you have the shield of faith. Yung pananampalataya mo at pagtitiwala mo sa mga pangako ng Diyos sa iyo, pag sinabi niya, my God will supply all your needs according to His riches and glory, pag may shield ka of faith sa pangako na yun ng Panginoon, kahit ano pang mangyari sa pinansyal na buhay mo, you will continue to fight this battle for the sake of others. Amen? Halimbawa, naiinip ka na, di ba? Parang, Lord, sige na nga, mag-asawa na lang kahit sino na lang dyan na buhay at humihinga. Naiinip ka na, no? Nawawala ka na ng faith na if you delight yourself in the Lord, He will give you the desires of your heart. If you have that shield of faith sa pangako ng Panginoon, matututo kang maghintay sa tamang panahon at sa tamang tao. Amen? Take the helmet of salvation. Helmet, okay? So ito'y protection sa the way we think about ourselves. Again, as I've told you a while ago, yung identity mo in Christ is very important na huwag mong kalilimutan. You are a child of the living God. And your Heavenly Father cares for you, continues to change you. Di ba? He has salvation, He has forgiven you of your past sin, keeps on transforming you ngayon, and will continue to transform you, pati yung resurrection ng body mo when He returns. That's the helmet of salvation. Pag alam mo yon, hindi lang alam dito intellectually, kundi talagang alam mo yon sa araw-araw,
Kahit na ano pang gawin na pandaraya sa iyo ng kaaway, hindi ka lilipat sa ibang relihiyon, hindi ka lilipat kay Soriano, hindi ka lilipat kung saan mo mga maling katuruan dyan because you have the helmet of salvation. Now, these are the defensive weapons. No, yung mga nabanggit ko nung una. Pero katulad ng isang boxing, boxing na naman, katulad ng isang boxing, kahit na ano pang ilag, no, nung boksingero, marunong niya mag-defend ng sarili niya, di ba? Umiilag siya. Pero unless sumusuntok siya at nakakatama yung suntok niya, wala siyang puntos. Tama ba? Tama ba pagkakaalam ko dyan? So therefore, God has also provided offensive weapons. Para sa hindi lang yung suot mong pandigma, kundi offensive weapons. And one of these is the sword of the Spirit, which is the Word of God. No, hindi lang to yung Bible per se na pag binasa mo, alam mo na. Parang gano'n, may sword ka na. Of course, that's part of it. That's the initial step na gagawin mo. Dapat binabasa mo yung Bible mo. Pero yung sword of the Spirit refers to how you respond using the Word of God at times na inaataka ng kaaway. Di ba, example ni Jesus when He was being tempted in the wilderness, what did He use as a weapon? The Word of God. It is written. It is written. Jesus knows how to use the sword of the Spirit, which is the Word of God. So pag ang isang Kristiyano, tameme, malnourished spiritually, pag dumating na yung tukso, wala na. Bibigay na yan. At ito, importanteng offensive weapon. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. You notice the word all has been repeated, I think 4 times dito. For all of the Lord's people, pray also for me that whenever I speak, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fiercely as I should. If there's any weapon that we have aside from the Word of God para tirahin talaga ang dyablo, prayer yon. Ministry without prayer is powerless. Kahit na ikaw pa yung pinakamatalinong leader, pinakamaalam sa whatever, tapos mo, may titulo ka, may posisyon ka, everything is powerless without prayer. Kaya I really appreciate some of our people here, di ba? Led by, sila Batin, nagte-text lagi, sila Mitch, sila Tita Feli, yung mga nagli-lead ng prayer natin every Wednesday, what time? 6 p.m. Thank you for all of you na praying for the church, praying for us. Kasi sa totoo lang, ang RLCC, kahit ang magaling tayong kumanta, magprograma ng Unify, o yung asta natin, parang astig, whatever, that will not change anything. In fact, si Satan, tatawa-tawa lang yan. Sige lang, busy-busyhan lang kayo. Tapos nakikita niya, hindi tayo nagpe-pray. Okay lang yan. Sige na, go! Push mo yan. Maging busy lang kayo sa maraming bagay. Busy sa trabaho. Sige, okay, fine. Busy lang kayo sa school. Busy lang kayo sa ministry. Busy-busyhan lang. Thank you! Wala nagpe-pray. Okay ba tayo dyan, mga tol? Ang sasaya ng buong mga demonitos niya. Without prayer, we cannot defeat the spiritual forces of darkness in this world. Kamusta yung prayer life mo? Minsan may problema kayo inaharap sa isang ka-life group mo. Under church discipline. May problema sa mga choices niya, mali yung ginagawa. Ilang counseling na. Akala mo lang magbabago yung tao dahil magaling kang mag-counsel. Worship team, without prayer, this is just like a clanging cymbal. Walang magbabagong buhay sa kongregasyon sa mga nakikinig ng awit natin without prayer. So therefore, ito tandaan natin, dahil tayo ay nasa isang spiritual na digmaan, be alert and active. Ang isang sundalo, alerto, naka-red alert lagi yan.
Naka 911 mode lagi yan, ready to listen to whatever his commander will tell him. At naka fully armed and naka-dress up for battle. Wala kayong nakikitang sundalo na nandun sa gitna ng digmaan, tapos may rasyon sila ng pagkain. Tapos sasabihin niya, why naman like this? Ang tabang naman ng pagkain natin. Why is the water like this naman? Naku, bakit naman yung shoes ko ang dumi, oh? Grabe. Wala kayo nakikitang sundalong ganon. In fact, ang isang sundalo, ang mindset niya, let's win this together. Pag may natamaan, na bala, na casualty na ganyan, they carry each other. Yeah, RLCC niyan. May mga kapatiran tayo, naging casualty na ng war na ito. Are you alert and active enough to encourage that brother or sister and even pray for that brother or sister para maibalik siya dito sa hukbong sandatahan ng Panginoon at hindi siya mag-remain na nakahandu sa ilang doon, dugu-duguan. Or parang iniisip pa natin, ay, ganyan talaga buhay. O sige, nakakita na ba kayo mga sundalong ganon? Hindi. Ang sundalo ng Panginoon, alerto, gusto nilang ipanalo yung laban together as a community and as a church. We should be ready for the offensive. Amen? Amen. So, as a closing, we have watched this video in our recent, inatin na namin 414 window. I hope and pray na as you watch this, you will be more aware of the spiritual battle going on for this generation. Let's watch this. Amen. Nung napanood namin yung video niyan, sa inatinad namin 414 conference, the more it was confirmed in my heart, kami ni Pastor, mga kasama namin, that we're doing the right thing. Investing in the lives of this generation. Mga bata pa sila, umaasa sila sa mga tulad natin, mas matanda sa kanila. Marahil ka generation mo sila, marahil isa ka doon, hindi mo pa alam ang katotohanan. Huwag natin hayaan na mawala ang henerasyon na ito. Amen? Church, RSCC, I challenge you. God is challenging us. Let's do something about this now. As in today, starting today. Amen? Nagdo-double time ang kaaway para lasunin, lukohin ang mga isip ng generation na ito. Ano ang ginagawa natin? You don't have to be a pastor to influence, to disciple, to mentor, to whatever you can do for a little child, for a young person, or for even an adult, marahil hindi pa niya kilala ang Panginoon. Each one of us has been assigned by God a certain level or certain sphere of influence. Sino sa inyo ang mga magulang o mga lola na may mga kasama kayo sa bahay ng mga bata? Bata, bata, hanggang kabataan yan. Taas ang kamay. Kasama ba namin kayo para imolde ang mga isip at puso ng mga batang ito para hindi sila mawala sa Panginoon? You know, bilang mga matatanda, kala natin pag nag-a-attend na ng church ang mga anak natin, okay na. Hindi. They are being discipled more frequently, more intensely by the internet and by their friends and by this world. So what are we going to do about it? Kailangan bilang mga sundalo ng Panginoon na parte ng hukbong sandatahan ng Diyos, na may-ari ng lahat ng kapangyarihan at lahat ng pag-ibig at pag-asa. The church is the hope of the world. And we have been privileged to be a part of that hope in and through this church. Amen? Huwag natin i-waste yung opportunity na yon.
bukas, mamaya, pagpasok mo, anumang gagawin mo bukas, you pray. Be strong in the Lord. Kahit may problema kayo, be strong in the Lord and in His mighty power. Know your enemy. Be aware na meron kang kalaban pero wala siyang panalo sa'yo kasi nasa iyo si Kristo eh. And every day, always wear the full armor of God. Huwag kang petics. Huwag mo isipin, normal lang yan. Okay, enjoy lang tayo. Okay, fine. Always be alert and active in this battle, ready for the offensive because we're losing a generation right now of people. What will happen to the future church if we will not do something about it right now? So can we just bow down our heads right now? If you are here this morning and you want to be an alert, active part ng army of the Lord, hindi yung spiritual spa lang, hindi yung puro blessings lang, kundi you want to be in the front line of this battle, can you please raise your hand for the sake of others, for the sake of your family? Now, I want you to put your hand in your heart ngayon sa inyong dibdib, sa inyong puso. The Commander-in-Chief, si Yesu Cristo ay narito sa ating kalagitnaan. Why don't we just recommit our loyalty to our Commander-in-Chief and tell Him, Lord God, I want to use my life for you. Let me pray. Join me in praying for this. Lord God, we commit our lives to you bilang mga sundalo mo, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung nagpetiks lang kami spiritually. Lord, kung enjoy lang namin yung blessings mo, in-enjoy lang namin yung relationship namin sa'yo without even thinking of others. Lord God, we're losing a generation of people whom you have died for on the cross. Lord God, I pray na we will pass on genuine faith, genuine love and devotion for Jesus Christ to this next generation. Starting with our own families, sa mga anak, apo, pamangkin, mga kasama sa bahay, kapitbahay, Panginoon, sa mga asawa, sa mga kung sino man ang nilalagay mo, sa mga guro na nandito, sa mga estudyante nila, mga kasamaan sa opisina, mga kakaeskwela, Panginoon. Father God, we do pray as your children, we commit ourselves to be active and alert soldiers of Jesus Christ because we are confident and we keep on thanking you that you have already won this war and you have given us the victory in Christ. We are more than conquerors through Christ. In Jesus' name, Lord God, kaya confident kami to be a part of your active and alert army dito sa mundong ito for the sake of others. For all eternity, sandali lang kami rito sa mundong ito. Lord, for all eternity, we want to look back and see the people that we have led to the Lord. We have influenced in some way. We have invested our lives in. For all eternity, we want to see their faces worshiping the Lord with us. Thank you, Lord God, that this is God's army. And we have our victory Because the in Christ. enemy has been defeated.